Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Lagot ngayon itong si Cheese Escudero kay PBBM dahil po mga kabunyog tumiklop po itong si Cheese sa kagustuhan ni Amy Marcos na tinuluyan na niyang i-contempt itong si Ambassador Marcos Lacanilao. Bakit ko po nasabing lagot dito itong si Cheese kay PBBM dahil po mga kabunyog, kung maaalala po ninyo, isa itong si Lacanilao sa tumulong sa administrasyong ito para tuluyan ng arestuhin at ipadala itong si Digong Duterte doon sa ICC. At kung maaalala po natin mga kabunyog, naglunsad ng pahiring itong si Amy laban sa mga nagplano at nagdakip kay Digong na sina Remulla at Torre. At isa na rin po sa nasampulan na i-contempt itong si Lacanilao nang dahil lang sa hindi makasagot sa tanong ni Amy hinggil sa partisipasyon nito sa pagpadala kay Digong doon sa The Hague. Anyway, para po sa iba pang impormasyon, panoorin po natin ito. Nasa kustodiya na ng Senado si Special Envoy on Transnational Crime Marcos V. Lacanilao. Ito ay alinsunod sa kautusan na inilabas ni Senate President Francis C. Escudero kahapon, April 21. Si Lacanilao ay kusang loob na nagtungo sa Senado upang personal na tanggapin at sumunod sa kautusan. Matapos ang maingat na pagsusuri, ipinasa sa ilalim na ni SP Escudero si Lacanilao sa Senate custody matapos mabigong sagutin ang ilang tanong sa kanya kaugnay na naging proseso at partisipasyon niya sa pag-aresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong nasabing balita. Grabe ang bilis naman tumiklop nitong si Cheese dito kay Amy. Napagsabihan ka lang na ambisyoso, ito sinunod mo na ang gusto nito. Ang akala namin ay matapang ka, talagang lagot ka ngayon dito kay PBBM. Ano ba ang nangyari, Cheese? Bakit nagbago ang isip mo at tinuluyan mo itong ipakulong dyan sa Senado? Dahil po mga kabunyog, kung maaalala natin ay pinagsabihan mo pa nga itong si Amy na huwag gamitin ang Senado sa pangpersonal na hangarin. Ito pa nga yung sinabi mo. Sinermonan ni Senate President Cheese Escudero si Senator Amy Marcos. Huwag daw niyang gamitin ang Senado para sa kanyang pansariling interes sa politika. Matinding panggigisa ang inabot ni Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama si Lacanilao sa flight ni Duterte papuntang The Hague noong March 11. Pero sa surrender form ng International Criminal Court, inilagay raw ni Lacanilao na do not know o hindi niya alam kung dinala ba muna sa National Judicial Authority si Duterte bago isinuko sa ICC. Bagay na tila hindi matanggap ng ilang senador. Alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Kung sabihin niya, hindi niya alam. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Hindi nasiyahan si Senator Bato de la Rosa sa sagot ni Lacanilao kaya pinakontempt niya ang opisyal. Agad niyang inaprubahan ni Senator Amy Marcos. Ambassador Lacanilao, I find your answers very misleading. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilao. The ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Hiniling naman ni Justice Secretary Boying Remulla na bawiin ng komite ang pagpapakontempt kay Lacanilao. Pero pagtapos ng pagdinig, agad ineskorta ng Senate Sergeant at Arms si Lacanilao para maditin. Hindi yan nagtagal dahil agad ding ipinag-utos sa Senate President Cheese Escudero na pakawalan si Lacanilao. Ikinadismaya ni Senator Amy ang desisyon ni Escudero na hindi pirmahan ng contempt order. May tuturing daw itong insulto sa komite pati sa integridad ng Senado. Hindi raw maintindihan ng senadora kung bakit hindi makita ng Senate President na isang abogado ang mga kasinungalingan nila Lacanilao. Gate pa ni Senator Amy, delikado ang nangyayari lalo kung binabaliwala ang otoridad ng Senado. Bumuelta naman si Senate President Escudero sa pahayag ni Senator Amy. Ayon kay Escudero, delikado raw na hayaan ang mga senador na baliwalain ang Senate rules
para sa sariling kapakinabangan. Nanganganib daw ang integridad ng Senado kapag hindi nasusunod ang proseso. Paglilinaw pa niya, hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order nila Canilao. Agad daw itong ibinandera ni Senator Amy kahit hindi pa ito nakikita ng Senate President. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado o opisina ng Senate President para sa interes ng iilan. Sa huli, hinimok niya si Senator Amy na iwasang gamitin ang Senado bilang platform para sa personal niyang hangarin sa politika. Matapos daw ang ilang oras na unauthorized detention nila Canilao, pinalaya rin siya para sa regularity at humanitarian consideration dahil ililibing daw ang kanyang lolo. Nag-issue naman ng show cause order si Escudero laban kay Canilao para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-detain. Yan yung sinabi mo dito kay Amy, pero sinunod mo pa rin ang gustong mangyari nitong si Amy. Well, naiintindihan naman namin na kailangan mong sumunod sa batas ng Senado, na dapat magkaroon ng malinaw na paliwanag itong sila Canilao. Hinggil dito sa pagdakip kay Digong at pagpapunta doon sa The Hague. Pero alam mo naman ang nangyari, diba? At alam mo naman ang katotohanan, lahat ng nangyaring pagdakip kay Digong at pagpapunta doon sa The Hague. Lahat iyon ay kagagawa ni PBBM at itong taong itong ipinakulong mo sa Senado ay nautusan lang ng nakakataas sa kanya. At sino ang nakakataas sa kanya? Walang iba kundi yung boss mo, ang presidente ng Pilipinas, dito pa lang nga sa pagpayag mo sa pahiring ni Amy. Binabangga mo na si PBBM at dito sa pagpapakulong mo kay Canilao, malinaw na sinusunod mo ang gusto ng mga Duterte. At hindi ang gusto ng boss mo. Hay naku! Mag-ingat-ingat ka nga, Chase, baka matulad ka sa kapalaran ni Zubiri na kung saan hinayaan niyang magpahiring itong si Bato laban kay PBBM. So ano ang nangyari kay Zubiri? Nasibak at pinalitan mo, diba? Gusto mo bang mangyari iyan sa'yo? Binatikos ka pa nga nitong si Amy at ngayon susundin mo siya. Ito, panoorin mo itong sinabi ni Amy sa'yo. For Senate President Chis Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya? Anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Canilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot nyo dun sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika? Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. Okay, thank you, ma'am. So si Chis ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam, pero alam ko mataas ang iniisip nun eh. Okay, thank you, ma'am. Maraming salamat. Thank you, ma'am. At siyempre, bagong kongreso, siyempre, bago na naman ang Senate President, siguro, baka natetense. Hindi ko alam. Pero alam ko, parating may plano yun eh, marunong yun eh. For higher position, ma'am? Hindi ko alam, miski Senate Presidency, kasi maraming papasok na datihan, hindi natin alam. Yan, Chase, matapos mong pagsabihan itong si Amy. Ito, binabatikos ka na mayroon ka raw ambisyon na umupo sa mataas na posisyon. Anyway, mabuti na lang ay ginawa mong 2 araw lang ang pagka-contempt nito. Pero mali, dapat sinunod mo pa rin ang gusto ng nakakataas sa iyo. At huwag kang pasolsol dito sa kampo ng mga Duterte, dahil in the first place. Mali na yung hearing na nagaganap dahil tama naman ang proseso ng pag-aresto dito kay Digong, diba? Ini-insist ng mga Duterte na dapat sumunod tayo sa jurisdiksyon ng Rome Statute ng ICC. Na dapat dumaan muna sa lokal na korte bago ito ipadala sa The Hague. Pero ang tanong, may jurisdiction ba ang ICC dito sa ating bansa? Di ba wala? So ano ang ginamit ng administrasyon na valid reason para dakpin at dalhin si Digong doon sa ICC? Di ba yung mismong batas ng Pilipinas? Doon sa Section 17 ng ating saligang batas, na mayroon options ang Pilipinas kung papadala sa ICC or idadaan pa sa korte. So ang naging option ni na PBBM ay ipadala si Digong doon sa The Hague.
At walang nilabag doon na batas ang administrasyon. Diba, anyway bahala ka Chase, dapat ginawa mo na lang ang gusto ni PBBM dahil posisyon mo ang nakasalalay dyan. Anyway dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.